Dalawang mapa, mga kapatid, ng Pilipinas na tumalo sa China ngayon ay inilabas. Ito'y part ng ating yaman, no? Ito'y makasaysayang yaman ng Pilipinas, mga tol, no? Alamin natin tong mapang to, itong dalawang mapa na to na itinuturing na makasaysayang yaman, no, ay ipinakita ng National Library of the Philippines. Ito yung mapa, mga tol, na tumalo sa China. Ngayon ay wala silang magawa, wala silang magagawa, mga tol. Kahit sabihin nilang meron silang tinatawag na historical claim, eto matanda na rin tong mapang to, mga tol. No, may Treaty of Paris pa at saka yung mapa na tumalo sa kanila sa dahig. Well, panoorin natin tong balitang to mula rito sa PTV Philippines at mamaya meron pa tayong ibang tatalakaying mga maiinit na balita ngayon. Bigyan natin ng reaksyon, komentaryo bilang isang Pilipino, mga tol. Samahan ninyo ako. Pwede kayo magbigay ng inyong opinion, ng inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Dalawang mapa na itinuturing na makasaysayang yaman ng bansa, ipinasilip ng National Library of the Philippines. Mahalaga mga ito, lalo na sa pagtukoy sa teritoryo o hangganan ng bansa. Kung ang China meron silang sinasabing historical rights nila, eto meron din tayong historical rights no, sa pamamagitan nitong mga mapa na to. Si Floyd Brett. Ito yung magpapatunay na hindi natin inimbento lang basta-basta yung mga teritoryo natin. Sa report. Dalawang mapa na itinuturing na makasaysayang yaman ang ipinakita ng National Library of the Philippines. Kasama na rito ang Recovered Philippine Insurgent Records o PIR at ang mapa ng Pilipinas mula sa 1898 Treaty of Paris. Yan o, 1898 Treaty of Paris, mga tol. Ito yung binili ng ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos, mga tol. O binili kasi tayo, mga kapatid, no, ng Amerika. No, technically parang pagmamay-ari nila tayo, binili nila tayo, pero ibinigay din nila sa atin yung ating kalayaan, no. Ang mapa ng Pilipinas sa Treaty of Paris ay naging basehan ng hangganan ng bansa noong ibenta ng Spain ang Pilipinas sa Estados Unidos. 300 years tayong nasakop, mga tol, ng mga Kastila, no. Ibinenta tayo sa Estados Unidos. Grabe, no. Nawala ang mga dokumento at koleksyon noong 1980s at 1990s pero nahanap din ng National Library of the Philippines. The NLP immediately took action to recover these precious collections by contacting the seller, while our staff from the Filipiniana Division is working on building proof that the documents is indeed part of the Philippine Insurgent Records. We are so grateful to Mr. Donald Lippincott, owner of the Open Boat bookseller account. He has been very cooperative and immediately took down the eBay post of the 3 documents to allow us. So binibenta pala sa eBay, no? Binibenta sa eBay. Ngayon, inalis niya yung nakapost sa eBay. At eto, ewan ko kung dinonate niya to o binayaran to, pero hindi natin alam. Mahalaga na hawak-hawak ngayon siya ng National Library. Kasi napakahalaga nito sa atin, mga tol. He took down the eBay post of the 3 documents to allow us to confirm the ownership of the said manuscripts. Ang PIR ay naglalaman ng mahahalagang dokumentong revolusyonaryo kabilang ang mga liham mula sa mga bayani ng himagsikang Pilipino. Wow. Habang ang mapa ay mahalaga sa pagtukoy ng teritorial na saklaw o hangganan ng bansa, nakadisplay ang mapa ng Pilipinas na nakalakip sa 1898 Treaty of Paris sa NLP. Makikita na ang mga yaman na ito sa permanent gallery ng NLP. Matatanda ang malaki ang papel ng 1734 Murillo Velarde map sa pagkapanalo ng Pilipinas sa The Hague. Yan, no? Eto, mga tol, yung lumampaso sa China, wala silang naging laban dito. Kasi puro sila mga ano lang puro sila mga historical claim sila pero wala silang naitapat, no, dito sa mapang to ng Pilipinas, no. Eto talaga yung naglampaso sa kanila, wala silang naging laban dito. Ng 1734 Murillo Velarde map sa pagkapanalo ng Pilipinas sa The Hague. Kaugnay ito ng territorial rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Andyan yung Panakot Islands, di ba? Scarborough, andyan pa yung mga part ng Spratly Islands. Kaya talagang masasabi mong yun ay sakop talaga ng Pilipinas yun.
Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Napakahalaga ng mapang yan mga tol sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan ay talagang dapat ingatan natin kasi yan ang meron tayo para ipanglampaso natin sa mga nagke-claim ng ating mga teritoryo dito sa ibang balita naman mga kapatid mga kasong isasampa kay VP Sara. Pag-usapan pa rin natin mga tol yung mga kaguluhan dito sa ating bansa. Binigyan si VP Sara ng ultimatum na ano ba yung ultimatum na yon? Limang araw na palugit mga tol. Panoorin natin to mula sa PTV Philippines. Pinaghahanap na ng Justice Department ang umano'y assassin. Yun na mga tol. Dahil nga may nabanggit si VP Sara mga tol na may kinausap na daw siyang tao. Ibig sabihin may na-hire na siya, nirentahan, inupahan, kung ano man ang tawag ninyo doon. Ang sabi, kapag may nangyari sa akin, gawin mo to. Kumbaga may utos na Nakapagbaba na ng utos, may utos na siya na gawin mo to kay BBM, gawin mo to kay kay Lisa, gawin mo to kay Speaker. Kumbaga meron na siyang hinire. Yun kasi yung galing mismo sa bibig niya na meron dito mga solid DDS na nagtatanggol talaga mga tol. Ewan ko ba kung bakit. Nakausap ng pangalawang Pangulo para patayin sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ikinakasa na rin ng DOJ ang mga kasong isasampa laban sa Vice Presidente. Yan ang problema mga tol dahil nga sa sobrang pagkampi nyo, yung mali nagiging tama sa paningin ninyo Hindi nyo na nakikita mga tol kung ano yung magiging epekto kung ano yung nagiging epekto ng mga ganyang mga pahayag. Wala naman sana kasing problema di ba? Kung nag-aaway sila pero dapat hindi na lumalabas pa yung mga ganong pahayag Yan ang ulat ni Noel Talakay. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department, at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya kay First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pinalagan ito ng Pangulo at iginiit na kailangan manaig ang batas. Giit ng Pangulo sa halip na sagutin at igalang ang Kongreso, tiniyak din nito na sa kabila nito ay patuloy siyang maglilingkod bilang Pangulo ng bansa. Samantala, isasabpina ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte matapos itong bantaan ang pamilya ng Pangulo. Sa press conference sa Malacanang, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na pinayagan na ng Facebook ang kanilang hiling na i-preserve ang video ng pagbabanta ng Vice Presidente. So hindi na pwedeng basta-basta i-delete kasi ipe-preserve na ng Facebook yun. Kasi gagamiting ebidensya yun mga tol. At isang matibay na ebidensya yun mga kapatid laban sa kanya. Yun ang sinasabi natin itong nakaraan. Wrong decision mga tol talaga yung magbibigay ka ng mga ganong pahayag. Ang nakikita natin kasi mga kapatid hindi kayang i-handle ni VP Sara yung mga ganitong labanan sa politika. Alam naman natin mga tol noon pa man masyado na talagang madumi ang politika. Kahit magkamag-anak, nagiging magkaaway. Kahit na mag-asawa, nagiging magkaaway dyan. Yung mga supporter nga lang, nag-aaway-away. Ito pa kayang mismo mga nasa posisyon at kung mga kandidato. Hilahan talaga dyan Pero kung hindi mo gagamitan ng talino at magpapadala ka sa bugso ng damdamin, ikaw din ang mapuputukan dyan. O ngayon, yung mga pahayag niya doon sa Facebook, pwede pa ngayong gamiting ebidensya laban sa kanya, di ba? At pinapahanap na rin ang taong inutusan umano ni Duterte na paslangin ang Pangulo. Gagawin po ng National Bureau of Investigation ang lahat ng mga hakbang para matuntun ang identity nito kasama po ang pag-i-issue po ng subpoena kay Vice President Sara na humarap sa NBI para bigyan po ng kaliwanagan ang kanyang mga pananalita.
Kahit sabihin ni VP Sara na may threat din naman sa akin eh. 'Di ba? Pero walang nagbanta sa kanya, mga tol. Siya lang din ang nagsabi nun sa sarili niya. Alangan ng kasuhan niya sarili niya, 'di ba? Kasi sabi niya, may threat ako eh. May threat ako eh. Kung may threat sa iyo, di humingi ka ng tawag dito, protection. 'Di ba? Vice President ka eh. Pero yung biglang magsasalita ka na may kinausap na akong tao. Ang sabi ko sa kanya, pag may nangyari sa akin, patayin mo si BBM, patayin mo si Liza Araneta, patayin mo si Romualdez. 3 yun, mga tol. 3 yun. 'Di ba? Sino yung hitman na yun? Yun ang hinahanap ngayon nila. Kung sa airport nga, hindi ka pwede magbiro ng bomb joke eh. 'Di ba? Dito sa video niya, sabi niya pa, no joke. Haharapin niya talaga to, mga tol. Dahil po diretsuhan niyang sinabi na siya po ay kumuha na ng tao, na siya pong gagawa ng pagpatay hindi lang po sa Pangulo, kasama po ang ating First Lady at ang ating Speaker of the House. Pwede rin siyang proteksyonan, mga tol. No? Sinabi niya may threat sa kanya eh. Sinabi niya may threat sa kanya, di ba? Na pag pinatay ako, sabi niya ganun. Ang sabi niya dun daw sa taong kinausap niya, patay mo si ganito, si ganyan, si ganun. So sa madaling salita, yun ang pinaliliwanag niya eh, may threat daw sa kanya. Sana kumuha siya ng proteksyon. Saka wala naman nagbanta sa kanya, siya lang din yung nagsabi nun. Sabihin na nating totoo, pero mga tol, pwede siyang humingi ng proteksyon. Sa NBI din, sa mga sundalo, sa mga pulis, kahit saan. Yun nga lang ang pagkakamali niya, nagbigay siya ng banta. At sinabi niya na mismo na may kinausap siyang tao. Magsasagawa ng agarang investigasyon ang NBI kung datian niya pinalagpas nila ang pahayag ng ikalawang Pangulo na pupugutan niya ng ulo ang presidente. Seseryosohin umano nila ito dahil ito Kasi may involved ng ibang tao eh, di ba? pupugutan niya ng ulo ang presidente. Seseryosohin umano nila ito dahil ito ay isang banta laban sa buhay ng Pangulo. Iginiit din ni Andres na kahit wala pang nangyayaring krimen, mananagot sa batas ang taong inutusan ni Vice Presidente Duterte sa pakikipagsabwatan na paslangin ang Pangulo, ang manangginang at ang House Speaker. Right now, we are open to all possible crimes. Nag-backfire lahat sa kanya, mga tol. And we are not looking at one particular offense, criminal offense. But as I said, definitely there will be criminal and other legal liabilities that will be enforced against the plotters and those who will execute it and those who took part in it. First, the Vice President is not immune from suit. She can be the subject of any criminal, administrative case, and the Ombudsman also has authority to do its duty to discipline and to take necessary measures. Ayon sa NBI, hindi nila agad inaresto ang Vice Presidente dahil nire-respeto pa nila ito. Binigyan ng 5 araw si Vice President Duterte na harapin ang NBI. Nako, eto na, binigyan na siya ng ultimatum. We are giving her chance, due process, to answer yung ibinibintang sa kanya. No? This is by way of subpoena. Ipinaubayan naman ng DOJ sa House of Representatives ang impeachment sa Vice Presidente. Ayon naman kay Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay isang senyales na walang kakayahang mamuno ng isang bansa. Hinimok naman ni Senate President Francis Escudero ang malalapit kay Vice President Sara Duterte na payuhan ito na maghinay-hinay sa mga binibigay na pahayag sa publiko. Noel Talakay para sa Yun na nga, mga tol, no? Maghinay-hinay. Maghinay-hinay sa mga binibitawan sa publiko, mga tol. No. Again, mga kapatid, no, sana bilang mamamayan, huwag kayong papaapekto, no, sa awayan nitong mga to, awayan sa politika, di ba? Di ko naman alam kung sino sinusuportahan nyo sa kanila. Ako wala. Wala akong sinusuportahan sa kanila, mga tol. Bala sila dyan. Tayo pinapanood natin to bilang isang mamamayan. Dapat alam natin kung ano yung nangyayari sa ating bansa. Nakakapagbigay tayo ng personal opinion natin and commentary. And kayo din, mga tol, pwede kayo magbigay ng personal opinion. Pero sa akin, mga tol, di ba? Kung si Marcos man ang nagsalita ng ganun kay VP Sara, maling-mali, no? Maling-mali si Marcos doon o si PBBM kung nagsalita siya ng ganun. Pero since na hindi siya ang nagsalita, si Vice President ang nagsalita, maling-mali rin talaga, mga tol.
kahit nasa ang anggulo mo tignan eh, 'di ba? Kahit anong pagpapaliwanag ang sabi mong hindi naman banta yun, malinaw naman yung audio. Mga tol ikaw ba naman magsabing may kinausap ka ng tao, may hinire ka na, may inupahan ka na, may nirentahan ka na, kung ano pang tawag doon, 'di ba? Para gawin yung ganyang mga wala pa mang nangyayaring krimen, sabi nga nitong NBI. Mananagot na agad sa batas yun. 'Di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.